Good day guys, meron tayong kakabit na isang item dito sa ating Montero Sport. Ito yung matagal ko nang hinahanap na ngayon ko lang nakita. I'm referring to yung window visor. Actually, pag makikita mo, hindi ako nagkakabit nito kasi hindi ko type yung mag-i-sticker ka dun sa body. Kasi pag tumatagal, natatanggal yan, nakakasira ng pintura. Actually, nakita ko ito dun sa isang car show, dun sa Hilux na pickup ni Ken ng Autobot. Ang installation niya is nakaipit siya sa window sill. So, it's something unique at hindi siya nakakasira ng pintura. So, yun ang design na hinahanap ko. So, halika, ipapakita ko sa inyo kung paano ito ikabit. Yung window visor na nakita ko doon sa car show, hinanap ko mismo yung item na yon. At ang brand niya is yung Peterberg or yung FAP na window visor. Yun nga lang, wala silang specifically made for Montero Sport. Meron lang sila for Hilux, sa Suzuki Jimny, Toyota Land Cruiser, at saka doon sa FJ Cruiser. What I found out is meron pala itong si Hypotech Industries na ganitong klase ng window visor na suitable sa mga PPVs. So meron na siyang ganito for Montero Sport, for Everest, saka sa Fortuner. Si Hypotech nga pala yung manufacturer ng mga mating na 3D printed. So alam ko na quality yung mga product nila. Ang official na pangalan nga pala nito ay SlimTech Door Visor. Bale, in channel type siya na window visor. Based on my research, available ito kay CDN Parts Trading saka kay MSY Online. And since nasa may Quezon City area ako, pinuntahan ko na dun si CDN Trading. Doon siya sa may Congressional Avenue in Quezon City. So, heto na. Nandito na tayo sa CDN Parts Trading. Papakabitan natin itong SlimTech Door Visor. Yan ang itsura niya nung wala pa siyang nakakabit. So, simple lang ang pagkabit. Meron siyang 3M sticker. Tapos, doon mo pinapasok sa may window sill. So, hihilahin mo ng konti para lumapat. Then, pag tinaas mo yung salamin, maiipit na siya. So, yan. Well secured siya. So, ang advice nila, wag mo nang ibababa yung yung salamin in 2 days para masana yung visor na nakalapat. Kasi yung 3M tape, mas maganda yung nakalapat na maigi. Nakakatulong yung salamin pag nakataas. So, after 2 days, pwede mo nang ibaba para makita mo na lapat na rin siya. And then, tanggalin mo na yung plastic na cover na protection. And that's it. Naka-install na siya. Okay, magandang tingnan, di ba? Slim siya. So, next, kakabit natin itong sa rear window. So, same procedure doon sa harap na window. Ang una is ibababa muna natin yung salamin para maikabit natin. No? So, tanggalin natin yung sticker na 3M and then kakabit ng ganito. So, iipitin natin doon sa window sill. So, eksakto lang talaga yung size niya. Yan, medyo hatakin mo ng konti yun para lumapat yung 3M and then iaangat mo din yung salamin yung para maipit na siya. Again, wait for 2 days bago mo ibaba yung salamin. So, tanggalin mo na yung plastic cover at okay na. Ayos na yung kabit. Then, ikabit naman natin yung the other side. So, same procedure din. So, iipitin mo ulit dun sa window sill, ano? Yan. Hinihila ng konti para kumapit yung sticker. Afterwards, iaangat natin yung salamin para maipit ulit. Yan. Napaka-simple lang ikabit. Less than 5 minutes,
makabit mo na yung 4 na window visor. Ayos, nakabit na. Tanggalin na uli natin yung plastic cover. Ayan, okay na, maganda na. Yan, nakabit na, no? So, ang last natin ikakabit yung sa second row window. So, same procedure din. Ibababa mo yung salamin bago mo ikabit. Mas madaling ikabit itong sa second row. Yun, no? Ang bilis lang, ano? Tapos iipitin mo lang ulit. Tapos tanggal uli yung plastic na cover. And that's it. Naka-install na. It came out really nice. Slim siya. At tapos nakapasok siya. So, hindi ako mag-aalala na matatanggal siya ng sticker kasi yung iba sa labas lang nakakabit, di ba? So, this is how it looks habang tumatakbo. Ito yung itsura niya sa loob. Ang una kong napansin, hindi obstructed yung view mo sa loob kasi transparent siya from the inside. Kasi yung ibang visor, hindi siya transparent kaya nakaka-obstruct ng view. Pero pag tiningnan mo siya sa labas, dark siya. So, hindi siya halata na transparent. Napansin ko din, sa unang tingin mo, di ba sa labas, slim siya. Pero pag nasa loob ka, malapad na yung, yung visor. Bakit? Kasi nakakabit siya doon sa, yung pinaka-window sill na, di ba? Kasi yung ibang klase ng window visor, di ba, yung meron kang 3M patong doon sa ibabaw nung parang window frame. So, sinasakop na niya yung frame. So, ang matitira na lang yung yung lampas doon, no? So, masyado na siyang malapad pagka kinabit mo, di ba? Pero kokonti nasasakop niya na shade. Pero ito, malapad yung shade niya kasi nakababa na nga siya. At isa pa, since ang color niya is parang smoke, no? Bagay siya dito sa black color ng body, which complements doon sa clean look na inaay ko. Ito naman ang itsura niya dito sa second row seat na window. Okay, check natin uli outside. Yan ang itsura niya pag nakakabit. Kaya ako nag-decide na magpalagay na nito kasi kapag naghihintay ako at patay ang makina, so kailangan kong buksan yung bintana. Pag umuulan, mababasa ka sa loob. So ngayon, pwede ko nang ibaba ng konti kahit umuulan. Ang kagandahan nito, since naka-flush siya inside, so yung wind noise nababawasan. Kasi yung iba, di ba, pagka nakalabas, especially pag nagka-travel ka sa highway na mabilis, medyo maingay. At may tendency rin na matanggal. Kasi sticker lang eh. Ito medyo nakaipit. So mas kampante ka na hindi siya basta matatanggal sa katagalan. Kasi in my experience sa previous car ko na Trailblazer, after several years, natatanggal na yung sticker, nagmamantsa dun sa body. Kaya ang pangit na niyang tingnan. Ang isa pa pala na gusto kong i-highlight dito, aside na nakaipit siya, is diretso siya hanggang dito sa baba. Kita mo dito yan hanggang sa baba yan, no? Yan. So, sakop na sakop siya. So, yung water, hindi basta-basta papasok pagka yung medyo maulan. So, yan. And as I said earlier, hindi na ako magkakabit dito. So, may iwasan ko yung future trouble. So, ito na lang. Tamang-tama lang yung, yung lapad niya. Ito rin yung itsura sa loob pagka nakababa yung salamin, no? Yan, sinasabi ko kanina na naka-overlap siya. Tapos nakaipit talaga siya. As I said previously, pag sinukat mo siya, kung ordinary ka, from the top hanggang dito sa bottom, di ba, ang lapad niya, ganyan, no? Pero pag tiningnan mo, yung effective na lapad nito, ito yan, no? So, lumalabas na yung shade na nasasakop niya, mas malaki. So, mas effective siya. So, tinesting ko din kung sasabit siya pag tinaas mo yung window. Hindi naman kasi merong clearance eh. So, tamang-tama lang. And other additional update dito sa Montero, in-adjust ko nga pala yung mudguard na rally armor. Medyo pinasok ko siya ng konti kasi hindi ko ma-appreciate yung labas ng gulong. And tinry ko sa ulan, ganun pa rin ang effectiveness niya sa talsik.
wala pa rin nagbago. So, unti-unti nang nakukumpleto ang itsura talaga na gusto ko dito sa ating Montero Sport. Future plan, gusto ko maglagay ng side decal na silver dito sa side. Let me know in your comments below kung okay ba siya o hindi. Okay, hanggang dito na lang. I hope I have given you another new idea na pwede nyong ikabit sa inyong sasakyan. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!